Good morning. Morning! Namin lang siya na ang aton nga setup hindi silimba na siya ka formal. Isa sa mga nadula sa Christendom today, ang iyano nga pagbansay sa pag-istoryahan niya sa pulong sa Ginoo. Kay man kung aton nga i-consider sa panahon nga si Pablo nagalibot sa iya nga mga missionary journey, kag kung aton pamalandungan kag tun-an ang iyang pathways, kung sundon nato niya train ba, every other time nga maka-touch base siya sa isa ka lugar, amo niya ginahimo. Pungko, and then especially sa natabo sa ila dito sa Berea, ara na siya sa Acts chapter 17. Pungko sila kag gina-investigar nila ang gidala ni Pablo nga pagtulunan sa ila na tunga. Pagpaintindihin siya na ang labaw sa natanan nga pagsimba, o kung ano yung huna-huna, kaya mo yung na-miss sa kadamuan ng mga Christians today. The highest form of worship is when we sit down and study the Word. Kag sa ato nga pagtuon, mahatagan sa husay ang ginhambal ni Jesus Christ na kung ang akong mga pulong nag-a-abide sa inyo, you become my disciples. Gingamit niya ang term na disciples tungkol kay naintindihan niya tungkol kay sa sunod nga talata sa John 8, kaya umpisa niya sa verse 31, pagsilin niya nga, if you abide in me, you become my disciples. Kung paano natin ang reality, kung may aras ang gitawag ka disciples, of course, may aras ang nagatudlo. Kagamuling hambal ni Pablo dito sa Efeso 4:11 kag 12, may aras sa mga gasa, may aras sang prophets, may aras sang apostles, pero ina siya tanan, nadula na. Kaya natapos na paano na isang scriptures. Ang nabiling subong sa aton nga tion is ang evangelists, ang pastors, kag ang teachers. And kung kuha natin ang concept na gisulat ni Pablo sa mga taga-Efesos, kag i-connect natin sa gihambal ni Jesus Christ, kung magapadayon ka mo sa inibang matuto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mahimo ko kamo aton isip mga gintutunan. Kag isip gintutunan, may ara kita sa ginapamatian, kag sa atong na-set up subong, hindi niyo pag i-consider kung sino man ang tao nga nagatindog sa inyong atubangan, hindi na siya ang authority. So, nag-aampugid ko personally nga hindi ako ang makita. Kung hindi, matago ako sa presensya sa Ginoo kag makita niyo ang pulong sa Dios nga amoy ni ang sunod ni Jesus Christ sa John chapter 8 verse 32. Paghambal niya, and you will know the truth. And the truth will what? Will set you free. Ang imo lang gid nga katungod o di ba tuntahan kay hindi man abi mamugos ang ato nga Ginoo. Posible abi nga kadiri ka pungko pero imo nga hunahuna galatagaw. Pungko ka diri pero imo nga hunahuna nabiling sa balay ano na lang to akong natinigaan to ano na lang to. This is not a time for you to think of things that's inside your house. This is the time that we sit down and study the Word. Kaya mo ini siya ang may aras ang eternal na value. Medyo nakibot si Pastor Adam nga nakapot ko. Pero salamat kaya hapon sa Ginoo kay siya ang God of appointments. Pasalambal ko kay Bro Arman sa last Sunday. Kay every Sunday man to first Sunday of the month, I will be here. Pero hambal ko sa iya, hindi kaya na makapauli kami sa Pulamulok because we had just finished our Camp Timothy. Na siya dito man. And hindi man pwedeng abuyan sila dito sa Davao nga gakinahanglan sila sa maghakot and everything, maset up ang tanan na pag-egress namon sa camp, inabang hapsay lang ang tanan. Hindi na sila huna-huna, hindi sila magkuha sa lakyan, sila mag-alasa. So we had to spend time until Sunday para na ma-expedite tanan ang mga kinahanglan tapuson dito sa Davao. So hambal ko sa iya, next Sunday na lang ko, in which case, amo ni siya subok. But whatever case may be, ato lang ang hinumdumon na ara kita diri subong para magsimba. Kag ang pagsimba, butang ko sa inyo nga i-inject ko sa inyo muna. The highest form of worship is academics. Academics. Meaning, you have to fill in something sa imong nga kasing-kasing. Kasing-kasing is here. Okay? Hindi kasing-kasing ang diri because hindi gusto sang Dios nga ginasimba naton, nga ginaalagaran naton, nga mahimo kita or maguna sa aton nga disposition sa kabuhi naton ang emotions. Para sa ano pa ginhambal sang pulong sa Ginoo ni Isaiah?
Isaiah 55:8. Kasi niya, your thoughts are not my thoughts. And my ways are not your ways. So pagpaintindi ni siya, kung may ara kita dapat sutaon sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon, wala sang iban kung hindi paggamit sa aton nga memory. Paggamit sa aton nga pangutok. Kay ang yawa, ang kalaban sa aton nga Ginoo, wala sang iban kundi si Satan, maalamon siya. Nga kung istoryahan natin kadali, before kita mag-proceed sa aton nga lesson, nga dito sa Garden of Eden, o kung ano yung mga thoughts, nga very calculated ang move ni Satan sa pag-approach sa tao. Nga wala siya nagkanto kay Adan. Kasi kung nagkanto siya kay Adan, diretso to siya dayon. Tap-tap siya dayon. So he had plenty of time para to sit down and consider kung di siya magsulod. Amo na nga iya ginuna ang babae. Because ang handover or handout na ginhatag ni Adan possible, hindi ba siling eksakto ang ginhambal ni Adan kay Iba, amo na nga nalin lang si Iba. Wala pa ito naghambal ang Ginoo kay Adan nga magtandog. Kung sino man ang magkaon sa gindian ng bunga sang kahoy, kaduha siya mapatay, wala itong instruction sa Ginoo kay Adan. Pero gidugangan ni Eve sa iya nga ihambal kay Satan. Hindi daw kami magkaon kag tandog, meaning to say, may arak sang sipya tungod kay wala siya sang silimba, wala naging along-anon, maid-id nga gintunan ang pulong sang Ginoo. So let me go back with that statement. Worship is academics. And this is the highest form of worship. Okay? Amo ni siya ang pinakalabaw sa latanan kung nag-memorize kita, gina-absorb natin ang principles, ginakuha natin sa aton nga patakan ang mga pagtulunan. Ang siling ni Jesus Christ, kung madumduman nyo ang parable of the sower, kung ako halimbawa itong farmer, kag ginsambuag ko ang liso, ang itong hambal ni Jesus Christ, parable of the sower, sa panahon na nagasambuag ang sower sang seeds, ang iba ng mga liso nagkanto dito sa dalan. Kag dito sa dalan, may sa mga pispis, kagikuha itong mga liso. Ang hambal ni Jesus Christ, sa pagpaalinto niya, amo to siya ang liso nga nagkadto sa hunang-una sang tawo, nagikuha sang yawa ang ilang atensyon amo na wala sila nagpati. Sad to say for that soul. Ang ikaduha, atong liso nga nagkadto sa bato. Atong nagkadto sa bato, may excitement sila nga nakapamati kag nagpati. Pero nadula ang ilang excitement, kaya nga wala sang, hindi makaturok ang ugat o ang gamot. Iba to ba yan? Hindi man. And then ang ikatatlo, amo to siya ang nagkadto sa mga thorns kag thistles. Kag sa mga tulukon. Nga sa panahon nga nagatupo na siya, na-choke siya sa mga dagko na mga tulukon nga hilamon. Kakahambal ni Jesus Christ, amo ni sila ang mga tao nga nakapamahating sila sa pulong sang Ginoo, pero pagkuha nila dito sa kalibutan, damo kay sila sa atupag. May aral sang trabaho, may aral sang negosyo, may aral sang organization, may aral sang religiosity, may aral sang music, may aral sang akademya, may aral sang, education, may aral sang sports. Himuuna siya ni Satan para i-choke. Ang isa katao nga may aral sang handog na nagpamati, pero nalipatan niya. Pero ang ikapat, amo ni siya ang pinakanoko. Ang tao nga nabutangan sa liso, pero ang iya nga kasing-kasing matambok. Tungod kay matambok, sa panahon nga nagapamati siya sa pulong sang Ginoo, daw parehas ang idea nga gingapos ni Jacob ang atong Ginoo. Hindi siya gusto buhian si Jesus Christ. Bahala nga kung dili mo pa kami, hindi nakabuhian. And this is the challenge. Again, balik ko natin. Worship is academics. Kung ginpamatian mo ang pulong sang Ginoo sininga aga ato mga nagdigad naton nga mga lessons, kag kung gin-embrace mo na siya, kag ginhimo mo pala tapuran, kay kung madumduman niyo ang first ever naton nga exposition sa scriptures, ang siling naton kita nga mga Baptist nagapati kita sa statement na once saved, always saved. Pero kung balikan ka sa pamangkot, sige daw, depensahin daw ang imo ginabarukan, kaya mo ba depensahan? Kung wala ka nagtuon, tungod kay kulang ka sa akademya, you can never stand your ground. Kanto ka man yapon sa langit, ipatihan nato ng ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Pero pag abot sa tubang ni Jesus Christ,
Kung pamangkuton ka, ano ang doktrina sang propitiation? Ano ang doktrina sang indwelling? Ano ang doktrina sang sanctification? Ano ang doktrina sang cleanliness? Ano ang doktrina sang redemption, sang reconciliation? Mahatagan mo ba husay? Kung wala kita nagtuon, we will never give the Lord Jesus Christ answers of our position. Possible, nagpati lang ta na si Ginoong Jesus, ang butong ginhatag sa aton nga amay, bayad sa aton nga mga sala, sumala sa kasulatan, siya ginlubong pagkatapos ang 3 ka adlaw na banhaw. Kaya sa panahon lagi patihan naton to, amo ning atong ginatun-an subong. Padayon sa aton nga lesson nga nagapatigid kita nga ang kaluwasan hindi madula. So karon nga aga, challenge nato liwat ang kada isa. Ang tungod kay mano-mano man siya. Pag sahamba nato nga mano-mano, kada isa sa aton mag-aatubang sa Ginoo kag hindi ko Kuya Elmi mapangabugaran ang ako nga kinabuhi. And vice versa. Hindi ko pwede mahimo nga lawyer ninyo. Kada isa sa aton accounted for sa atubangan sa aton nga Ginoo. Amo na siya nga importante gid nga abrihan naton ang aton nga hindulungog kay sa panahon nga ginapamatian naton ang balaan nga espiritu. Pamangkot. Nakita niya ba aton nga hunang-huna wala? Nakita niya wala? Kita niya. Okay, wala sa may matagong sa iya. In Hebrews chapter 4 verse 13, sulat ko sa inyo mga notebook, may ako sa notebook. And I will encourage you. Okay? Sa panahon na ninyo siya mapamatian, may mga verses kita ginapila. As much as possible, you write it down para at least you can check on this. Kung ano ang mga principles sa inyong nga napamatian sini nga aga. Kaya muna siyang maglungtad hangtod sa walay katugtuman. So in Hebrews chapter 4 verse 13, ang silid dito ni Pablo, wala sang bisan isa makapanago sa atubangan sang Ginoo tungod kay tanan man sa atubangan dayag. No one can hide from Him. So pwede na ako, naman isang idea, pwede na ako itago ang ako na una-una kay Pastor Adam. Pwede ko matago ang ako na una-una sa inyo tanan. Pero sa atubangan sang Ginoo, matago ko ba? Hindi. Hindi ko panago pa. Sobra pa siya sa MRI. Sobra pa siya sa X-ray machine. Sobra pa iyan ang una-una sa CT scan. Nabalo ko muna ang CT scan, kung ano lang itong during the time na na-expose siya, mo lang to ang iya basahon. Pero ang ato nga Ginoo, bisan pa man ang buhok sa ato nga ulo, isip niya ni, ano nga ako nga ubrahon buwas? Balaan niya na kung ano ang ako nga desisyon. Ano ang mga kabug-ato naton? Balaan na sa Ginoo. Kung ano ang siling pa ng mga worries ang iyang anak, balaan niya na. Muna nga always nga panawag sa aton, cast your cares. Cast your cares. Actually, napanuktok siya sa aton na kinabuhi. Panuktok siya na somehow. Balik pa. Kung ano man na siya ng mga concerns, tugyan. Kung na siya nga dito sa Revelation, ang batasan sa mga Laodicean, kung madugduman niyo, ay ginagamit natin na siya na text na salvation message, but ang Revelation chapter 3 verse 20 din na siya salvation passage. Ginhambal na siya, reality na siya sa mga batasan sa Laodicea. Kaya kung tunan natin ang batasan sa Laodicea, nahimo sila nga hambog. Kaya nga man, nahimo sila nga manggaranon kay mga negosyante sila. Ang ilang nga negosyo gold. Sa karon kung may ala ka sa negosyo ka gold, kwartagin na siya malabo. Kasi ang per gram niya karon naroon na sa mga 6,000 plus. 4,000. Magkamo sila ng raise, 4,000 to 6,000. So ang mga Laodicean church, during that time, nahimong sila nahambog, amo na nawala na sila sa pagkilala sa doktrina, pagtulunan, alin sa pulong sa Ginoo. Hambog sila. Kaya kung tanaw nato ang ilang history, sa panahon naging linog ang Laodicea, kung balikan nato ng history, kapila sila ginlinog, kay naabi na lugar, particular na siya, bisubong sa Turkey, kapila na siya ginlinog na lugar. And during the time, sa Roman colony, every time may mabungkag ng mga building sa ila sa Laodicea, wala na sila kapanawag sa emperor para tagaan sila sa ayuda. Ang ilang mismo nga kwarta, able sila na magpagawa, tungkol kay mga negosyante sila para ipatindog liwat ang ilang mga buildings. Sa ilang pagkamanggarano, nahimo sila na hambog. Amo na nga Ginoo, pag-abot sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door. Kagagapanuktok ang Ginoo sa mga believers sa Laodicea. Pamati.
Kaya kung panahon nga aprihan mo ang imong nga tagipusoon, meaning ang pulong sa Ginoo magsulod sa imo kag maghatag sang pagpatinaw sa batasan nga humble. God is always opposed to the proud. Meaning, kung magsiling ka sa imong kinabuhi nga, kabalo ka na sini. Humble ka. Alam ko na yan. Kung naghambal ka nga, hindi na ako magpamati sina, kay balaan ko na. Ang Ginoo na kabalo sa aton, bisan balik-balik tahon mo ang siling pa ang presensya sa Ginoo. In which case, hindi na kaya because His ways as considered as high as the heavens above, but we will always understand nga ang Ginoo nato nahibaluan niya ang aton nga tagipusoon. So panahon nga nagapanukpok siya sa mga taga-Laodicean church, ang iya gusto nga magsulod siya. Kag ang iya nga presensya sa aton, kung ikuwaon nato na siya ng principle, ang presensya sa Ginoo ni Ginoong Hesus sa aton nga tunga. Subong kabalo ka mo kung diin sa pulong. Sa pulong. Because, kung madumduman natin, diba? Sino naka-memorize ang John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Word there is actually from the Greek word logos. Kaganginang logos, ano ang doktrina, kamunin tanawon natin liwat, i-review natin siningaga. Ano ang mga doktrina, mahitungod sa ginahambal nga, ang kaluwasan hindi madula. Ano ang mga pamaagi, ano ang mga pamatasan, ano ang mga prinsipyo, ano ang mga teknik. Dapat ang mga Christians may mga teknik. Istoryahan kami kayo na ni Pastor Adam. Pagsulod. Okay? Ang inyong team, mahampang basketball, kalaban ang among team dito sa Pulululing. Pero somehow, kung naghahampang ka sa basketball, may ara sa ginahambal ng mga techniques. So hindi man iban ang ginatawag na espirituhanon nga dasdas. Kung may ara kita sa technique on how we are going to operate our life. Kaya iniyabing lawas, o istoryahan ko kamuanay kadali, hindi natin nga lawas, dayaon ka ini siya. Anong makita sini, anong mapamatian sini, anong masimutan sini, anong matilawan sini, kung anong matanlog sini. Kung wala ko sa technique, kung paano na kung patyon ang urges. Kaya mga urges sa kita, masugod ka mo kasi hindi, may ara niya sa desire. Kag mahimo lamang ini siya matap na kung may ara ko sa technique kung paano ko siya patyon, kanahon nato na siya later sa aton nga lesson. So kung naghambal si Pablo nga patya na siya, kung halimbawa di pala nadaan nagapamugad ang worry. Sino nakalisting sa inyo nga nagatulog tapos dapat na bugtuan sa ginhawa? Kay ginbangungot. Damo sa aton ka-experience ano ang technique on how you are going to combat? Kaya kung wala ka sa technique, I will tell you, magpanik ka ba? Honestly. Pero kung may technique ka, kaya naghambal ang Ginoo that He will never leave you or forsake you, and His promise is in the heavenlies, may ara ka sa katakos. I had experienced this. Hinabangungot ko. Pero hambal ko, Lord, kung amuna ning time, so be it. So be it. In short, damo sa mga Kristohanong subong nga mas ginapaubaya pa ang ilang na sinimbang ng tawhanon ng kahintan kaysa sa espirituhanon na kahintan. So to start with, kabay pa nga ipangga sa inyo subong. Ang liso kay pangga sa ginapoy sa pulong sang Dios, hindi nyo pagtaon ang tawo. Tanawon nyo ang pulong sang Ginoo nga mamutawi sa akong nga bakbak. Kag check on me on this. May mga tanawon tanga mga verses. Kagpabayin nyo ang balaan nga Espiritu ang maghatag sa pagpaumpaw, maghatag sa pagpanudlo, maghatag sa pag-confirm. Sa sige mga kamatuuran tungod kay, again, the highest form of worship is academics. Study. Study, study, study. Pagsilin ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Please write it down. Okay? Pagsilin niya, tuon, study to show thyself, approve sa Ginoo. A workman that will never be ashamed. Isip, isa ka magbubuhat kaya hindi anay mahadlok. Kung wala ka mo nagtuon, sultian ko ka mo, istoryahan ko ka mo. Kung wala kita nagtuon sa pulong sa Ginoo, paglupok sang gera sa Middle East, ma-action ka mo kabalaka. I will tell you. Ano na lang ni Bay? Mahal na kasulina, mahal na kumutong. Mahal ko gas. Bagong Pilipinas. Pag wala nagtuon ang anak sang Ginoo sa pulong sang Dios. Tama itong hambal ni Pablo kay Timothy. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, God has not given us the spirit of fear. Pero kung wala ka nagtuon, hindi man pwede nga manawag ang Holy Spirit sa iyong tukol ganyan.
tuon ba? Hindi siya pala sa military ba ako, ang imo nga CEO, pag hambal niya, kailangan ganito gawin mo. Pag hindi mo ginawa, sigurado. Kung wala siyang technique sa pag-encompass sa iyang gahom sa unod, mahimog siyang biktima. Kasi hindi gusto ang yawa na ma-expose ang truth. Amo na nga, ang mga Christians today, ginalingaw ni Satan sa cellphone. Ang mga Christians today, especially ang mga kids, are bombarded with games. Kaya nga man, itudlo sa ila, nga dali sila ma-depress. Kaya kung ma-depress na sila, kita sila sa lubig. Saan ako ni pwede? Gamay lang nga bigil sa iya nga konsensya, mangita na siya sa pamaagi para bukto niya iya kinabuhi. Kag ang yawa masilig, yes. You know why? Mamalakpak ang yawa, kay kabalo ang yawa nga ang recruitment today nga ginakuha sang Ginoo ara sa tao. Hindi man sa mga unggoy. Kagahamba sa pulong sa Ginoo, mahimo ka mo nga suga, kag asin. Hindi kita mahimo effective nga asin kag suga kung wala kita nagtuon sa pulong sa Ginoo. Again, worship is academics. With that introduction, before kita mag-plunge sa atong na lesson, kung kita sa atong mga ulo, pangayon naton ang kaalam nga nagahalin sa balaan nga Espiritu, kay siya ato na magtutudlo sa siningaga mag-aampo kita. Ini among ginistoryahan sa siningaga may pauna lamang ini siya, setting the tone, setting the stage on how we are going to position ourselves sa imo na tubangan. Mahimo lang gid nga humot nga hala ng among nakabuhi, kung may ara kami sang madagaya, abundance of the mind of Jesus Christ. I-connect namon ni siya sa panahon naging bautismuhan ni John the Baptist si Jesus Christ, sa panahon naging ahon siya sa tubig, may napamatian ang ina nga sitwasyon, may napamatian halin sa mga langit nga naghambal, "This is my Son, in whom I am well pleased." And that Son, who is the Lord Jesus Christ, nag-resonate na siya sa amon nga panahon subong to be the Word. So mahimo na gigali nga humot nga halad ang amon nga pabuhi kung may ara kami sang abunan siya nga una ni Ginoong Hesus nga amon ipresenta sa imong atubangan una. Silingid ni Pablo kay Timothy, Timothy have to study. Study to show thyself approved. Pag sili niya nga approved, gamit niya ang word na dokimos, kag nagahambali na siya sang pleasing. So mahimo na gigali nga pleasing nga amon nakabuhi sa imong atubangan. Kung damo kami sa mga pagtulunan, halin sa amon na pagtuon sa pulong sang Dios, kag hindi ni siya emotions. At damo sa mga Christian subok na nahook sa emotional bombardment of, praise and worship. It's not about it. Ang silingid ni Pablo sa mga believers sa Colosa, punan ninyo ang inyong mga pangutok sa huna-huna ni Kristo halin sa pulong sang Dios, kag maghatag kamo sa kalambahanon ng mga pagkanta. Subong nagkakahita po, kantaan na eh. How many hours? 2 hours? 3 hours? Well, ikaw ginang makakita siya kamay. Kag amon ni siya na-observe man sa amon nga community subong. Damo sa mga schema ang kaaway, iya gina-lay down nga bulago niya ang tao, gina-disguise niya ang emotions. Kag siling, amon ni siya ang kahintang sa espirituhanon nga pamaagi. But it's not. It is really not the way. So kabay pa nga kada isa may ara sang kaikar, may ara sang pagpaubos, because you are always opposed to the proud, but gives grace to the humble. Na kung ang amon nga kasing-kasing matinud-anon nga nagapangita sa mga pagsabat, ang silingid ni Pablo sa panahon na kamo nagapamati sa pulong sang Dios. Ang ginamit niya dito ng word is faith, and faith there is actually pistis. And pistis in the Greek, nagambali na siya sa Christian doctrine. So Christian doctrine comes from hearing, and hearing by the word of God. Praying also sa among congregation subong, kabay pa nga, kay magasunod kami sa pinakalabaw nga pagsimba, mga pagtuon. Kung may araman kami sa istoryahan ng mga butang, this is not the right place for us to talk one another. Kung may araman kami sa istoryahan, consider din namon nga ang best place din kung hindi namon siya istoryahan ara dito sa Guam. So kabay pa nga takpo namon ang amon nga focus, takpo namon ang amon nga concentration, because we are going to come forward to the Holy of Holy Place, which is of course the study of the Word. Kambal ni King David,
I have bow down towards the temple and gives glory to your name for your steadfastness and of your loving kindness. But because above all these things, you are exalting your name and your words. So, kabay pa nga mag-resonate ini ng mga principles sa amon na tumasubok na pinaka-importante gid nga pagsimba wala sa iban kundi ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So balik namon sa imong tanan, pagpasalamat, pagpasidungog sa matamis sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. So it's my prayer that you can concentrate sa aton nga slides. Okay na siya Lidi sa nag-off ang pero kaya padayon na siya off record. Thank you. Just in case you wanted to revisit our lessons, just follow me in YouTube para makita niyo atong nga mga lessons. Masundan niyo ang atong mga wala sa first, sa second part. This na is the third part. Gina-upload ko ni siya sa video sa YouTube para nga ma-recollect ninyo or mabalikan ang mga lessons na gitandog natin sa atong pagtuon diri sa kasaba. So kung balikan natin, ready na? Okay. Kung pamangkuton ka mo, ano ang letter I? Sige daw. Sa atong lesson, kung madumduman nyo, again, worship is academics. Pag sige nga academics, may aral na sa memorization. Alright. We are indwelt by the Triune God, the Father, the Son, the Holy Spirit, and then you just go through sa mga texts. Kaya mo na siya mga profound na ginhatag ni Pablo sa iyang mga pagsulat. And then next letter, S. Spiritual life. Okay. Ginhatag sa aton ang spiritual life. Balikon naton sa itong mga wala diri sa aton nga lesson. Sa panahon nga himugso kita sa duta, may aral kita sa duha ka compartment. May aral lawas, may aral kalag. Pagkatapos na nagpatay ang tao sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, mabuhi ang iyang spiritual life. That's why, masugot man sa kag sa hindi, nagtubo man siya or wala, kaya nabuhi ang human spirit, ang inang kahintang sang tao nga nabuhi ang human spirit, palangit na siya. Sa mo nang atong gintunan man. So, nabuhi ang spiritual life. Next na letter S. Sealed by the Holy Spirit. So, we are sealed by the Holy Spirit. So, kada isa na nagpati lamang, hindi sa akon ha na nagpati, kundi sino akong gipatihan. At ito ang credit. Hindi kita magsiling nga, umunin ginhimo ko, gindawat ko si Kristo. Actually, another thing, you prove to me, challenge ko mo ha, i-prove nyo sa akon ang ilang doktrina nga dawaton si Kristo agud to mamaluwas kita. Kung may arap ba sa insulat si Pablo, ang silid ni Pablo, patihan niyo ang ginhimo ni Kristo na siya napatay, bayad sa ato ng mga sala, sumala sa mga propesiya. Siya ginubong, pagkatapos ng 3 kaadlaw, siya nabanhaw. Ang keyword, naa sa verse 11, Kuya Elmi. I preach, they preach, so that you believe. Sa panahon na gipatihan nato ng ginhimo ni Jesus Christ sa cross, amo to ang next na S. Sealed by the Holy Spirit. Next S. Spiritual gift. Okay, spiritual gift, din-explain natin ko siya na may aras ang temporary gifts. Ang temporary, ano ni siya? Prophets, apostles, tongues, miracles, healings, word of wisdom, word of knowledge, faith, interpretation of tongues, and discerning of spirits. Amo na siya ang temporary. Ang permanent is pastor, teacher, evangelist, exhortation, teacher. That's my gift. That's why ang ako nga kahintang sa panahon nga naghahatag kita sa pagpanudlo, I have this joy every after nga matapos kita sa pagtudlo. May aras ang kalipay nga hindi nyo mabayaran sang pila. Hindi nyo mabayaran sang ginto. It's between me and the Lord. You know why? Because I already discovered my gifts. Ang muna ako halimbawa, hindi na gusto sang sa congregation, hindi ka na magtudlo. Well, it's between you and the Lord. Basta ako, I have to move forward. I have to move forward. You know why? Bibigyan sa Ginoo sa panahon nga ka-contemplate kita, kag ginapangayo natin sa iya. Pinaghamal man siya ng ask. Kag seryoso ko sa akong espirituhan nga kinabuhi ang siling ko, Father, ano gid ang akong nga gift? And that's why I've been praying this since 2015, and then little by little, ginibigay sa Ginoo sa ako na I have this spiritual gift nga pagtudlo. Every time na matapos kita pagtudlo, may araw ko sa kalipay, kung kaysa nag-drive ko, kaya hindi ko. You know why? Kaya may araw ko sa kalipay na hindi matungkad sa mga material na butang. Because I have this intimate fellowship with the Lord. Kaya ginambal ko din sa inyo, it's because ang lawas ni Kristo, ang una-una ito, kita din tanan sa kasaba, hindi tanan pastor, hindi tanan teacher, hindi tanan evangelist, hindi tanan exhortation. May araw man sa gift of service.
Helps. Ano yung gift of helps? Itanaw natin isa sa aton nga lesson. Bisa hindi mo siya paghambalan nga magbulig ka dito, kaya may aral siya sa connection with the Lord. Kaya gahon pa lang kaisa, katubig at manilig. Kasi hindi pa siya gusto mga ma-discover ni Pastor. It's because naintindihan niya nga mano-mano ang walking with the Lord. And he is or she is so happy to exercise that gift. Kaya hindi man matagod sa Ginoo nga ginahimo. So meron siya malipay na malipyo siya. Helps. Meron siyang spiritual gift of giving. Isa hindi mo na siya paghambalong na maghatag, may aragin na siya sa kabuton na maghatag. Kinasing-kasing ang paghatag, hindi kayo may porsyento. Because sa may porsyento, parang na siya sa Israel. Ang Malakay, ginabasa natin, Malakay chapter 3 verse 10, it was a law given to Israelites para na mapadayon nila ang ilang state. Amo na nga sa panahon na ginarab nila ang Ginoo, ginapadayag sa ila nga kung hindi nyo pagpatihon ang mga balaod na ginhatag ko kay Moses, amo ni ang matabo sa inyo. Kag sa panahon na gina-deprive na nila ilang paghatag dito sa ilang templo, naglagad ang panahon. Kag naghambal ang story, nga nag-abot sila sa punto, kay taggutom sa ila, ginakaon na nila ilang mga kabataan. Kinaman, ginkalimtan nila ang Ginoo nga ang nag-preserve sa ila. So sa aton, ang gift is giving. Regardless sa amount, mapiso man na, mados man na, kita sang Ginoo imo ang kasing-kasing may ara ka sang kalipay sa paghatag. And I will tell you, kung good steward ka sa piso kag dos, tagaan kaya sa 1,000, tagaan ka sa 1,000,000, tagaan ka sa 100,000, kaya nakita sang Ginoo imo nga kalipay sa paghatag. Ikaw na dahil mag-allocate. Sa 1 million ngayon mo na dapat na batungan, hindi ka na mag-set sang percentage, may ara ka sang kalipay na maghatag sa amuni nga amount. Kay God loves a cheerful giver. Wow. Ang maganda sa hambal ni Pablo. Amen. So meron siyang gift of giving. Meron siyang gift of administration. Pag siling administration, kung may aras ang project, kabalo ko, kung trabaho niya siya sa pastor, biyahan ka mo sa pastor niya ba? Pero kung kada isa may aras ang pag-intindi nga we are actually working units. Hindi man pwede nga hambal mo tanang, hindi man pwede tanang kamot. Hindi man tanang tail. So kung may aras ang gift of administration, kapag siya pastor, amo na siya ang ginakonsider ko nga akong gasa. So ako ni atong nga project, ihatag sa pastor, okay, amo ni siya ang project, mapatindog kita or mahimo kita sa amo nga activity. Ikaw na bahala dira. Paghatag sa imo sa baton, you do it, kay ikaw ang nag-administer. Ano ang date, ano ang budget, pinakabilog ang kinahanglan, amo ni siya. And then, mas care si pastor sa kabukaton, kaya ang trabaho ng isang pastor is ang pagtuon sa pulong sa Ginoo para na i-provide at information coming from the Word of God. And that's actually the task of the pastor. Ang siling ko sa ila sa pulong-ulok, hindi nyo na ako pag-ipa-administer sa church. Hindi nyo na ako pag-silipahimuon pa sa anong mga activities na. Hindi ko trabaho ang pag-visit. Trabaho na sa mercy. Ang trabaho sa magtutudlo, pungko siya sa panahon na may aras ang chance. Pungko siya, tuon siya. Because in the libation offering in the altar of worship, ang unang atas sa magtutudlo, study. Ikaduha niya atas, service, that's teaching. Ang muli ang gami sa mga Christian subong. Hindi mo makita ka working unit ang mga believers. Kailangan, nagapalapawan, may pakinanglan, ako gilang. Super. Kung mo lang attitude, sige, mo na lang na siya. Kaya ako gusto ko mamadayaw nga ako ng Ginoo because I have the truth that's in me. So may aras ang leadership, administration, may aras ang giving, may aras ang leadership. Ano yung gift sa leadership? Dito niya po na siya sa atong lesson. Nakabantay ka mo sa may aras padali sa inyo nga nagsiling, uy, may aras kita sa prayer meeting, tara. Kato ka dito. That's probably your gift. Kasi sa panahon na ginagda mo itong imong kaingod, itong imong fellow Christian, nagpati siya sa imo, an indicator that you have the gift of leadership. So bantayin nyo lang, no? Kaya nga po nga suggestion, isip mga Kristohanon, pangayuman nyo sa Ginoo kung ano ang gift. Kasi ang tumbas sina, kabalong ka mo ano? Precious stones. Precious stones. Gold, silver, and precious stones. Ang muli ang ginpromise ang Ginoo sa panahon nga nagsulat si Pablo, ang iyagin na pundasyon kay Jesus Christ. Okay, and then finally, my gift of mercy. Spiritual gift gahapon.
Ang gift of mercy, amo ni siya to may ara sang paghigugma sa pag-visit sa iyang mga kaupod to carry on the carrying on forward sa dasta sa espirituhan nga pagkinabuhi. Ang gift of mercy, makadto siya sa, ay, si Juan nagkasakit, makadto siya dito kag mag-pray siya. So that's the gift of mercy. So again, S there is spiritual gift. Letter I, balik ko natin sa tong I. Indwelt by the Father, the Son, the Holy Spirit. Ang letter S, spiritual life. Next S, Spirit sealed by the Holy Spirit. Next S, okay, spiritual gift. Tapos kitandog natin to sa last natin na session nga nagsis na ang tongues. So kabay pa nga naintindihan natin nga wala na sang may kung may gather mo dito sa worship ka, kung may arasang kalit lang is no longer applicable sa atin na time today. Because ang spiritual gift, para na siya sa Israel, para na indicator na hinahinay kuawin sa ila, ang katungod yung mag-stay sila sa Israel, sa Jerusalem. Kag twice natabo. Sunod sila ni Assyrian Empire, actually thrice. Sunod sila sa Assyrian Empire, nadula ang Northern Kingdom, ginapangita pa subong ang napulok ka tribo. Okay? From the time na gikuha sila sa ilang lugar, ni King Sennacherib, sometime in 721 BC. Ikaduha nga chance tong kay Nebuchadnezzar. Nahimo nga na-captive ang Southern Kingdom, si Judah kag si Benjamin. Gindala sila dito sa Babylon. Then for the next 70 years, nagstay sila dito. After 70 years, nagbalik ang ilang mga remnants. Umpisahan ni Zerubbabel, sunod si Ezra, sunod si Nehemiah. And then, pag-establish sa ilang temple liwat, sa ilang ditong place sa Israel, nag-count liwat ang timeline na pag-abot sa 70 AD, ginamit ang Roman Empire. Si Titus kag si Rufus, ginamit sang Ginoo, kaya naman dinala sang Dios kay akay sila ulo. Nagbalik lang sila sining May 1948. I believe that's May 9. Okay? May 9, 1948. So nagbalik sila, and that's, I believe, amo ni siya ha, indicator, kaya na ang fig tree, kaya palapit ka na nagapalapit sa rapture of the church. So kabay pa nga maintindihan natin, or tingwaon natin nga maintindihan natin nga ang time frame, pagpakilala ini siya nga we are actually leaning on the last days of Christianity. Ginakumpleto na lang ang body ni Jesus. Kasi the moment we are completed, equivalent sa number of fallen angels na nag-rebel against kay God, na nag-upo dito kay Satan. Pag makumpleto ang body ni Jesus, ipauna ko na lang anin sa inyo kay dalong isa ng doktrina. Nag-require siya sa more or less 2 to 3 hours of instruction. Pero isilin ko lang anin kadali. Ginakumpleto lang natin ang tao nga mag-respond sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Kaya sa mga allusion na gingamit ni Pablo, kita ang lawas. Kaya kung ikaw ang pamangkuton, kung si Jesus Christ ang head, kita ang lawas. Pwede pa paon sa ulo ang iyang lawas kung kulang pa ang tiil? Kulang pa ang kumatko. Paon niya ba hindi? Never. That's why we get busy in sharing sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. Ang siling ko sa ila sa camp, we just share 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. Pabay ang Ginoo nga maghatag sa pag-convict. Hindi trabaho sa Kristiyan ang pag-convince. Hindi natin trabaho. Kabalo ko man ang trabaho natin, ilit lang, kung halimbawa, akong amigo, ilit ko lang siya sa 1 Corinthians 15, 1 to 11. Pabasa ko sa iya. Kung sa panahon niya nagabasa siya, kung iya nga naintindihan, kagagsiling siya, magpati ko sina, boom! Patikan siya sa balaan ng Espiritu. Okay? So, balik ko natin, ginakumpleto lang sa Ginoo ang lawas. At sa panahon nga makumpleto na ang lawas, magataliwan kita sa singaduta, pagkasugato natin si Jesus Christ sa mga panganod, kag dito in eternity, we'll be happy together with Him. Okay? Throughout all eternity, magsadya kita dito. Ang ginapangayon lagi sa Ginoo sa aton, kabalo ka mo? Ang paghatag sa panahon sa pagpungkok at pagtuon sa pulong sang Dios. Sa panara kita diri sa duta. So kung 3 years man na siya, kung 4 years man na siya, ang mula ginan siya ay ginamit sa Ginoo sa aton. Sa panahon nga nagatubo kita sa kaalam kag kahibalo, bayluhan niya ina sang pinto, bayluhan niya na sang pilak, bayluhan niya ina siya sang precious stones. Okay?
So balik sa aton nga slides. Masunod kita today this morning, pinatapos na natin ng 4, indwelling, spiritual life, spiritual gifts, singing. Next na letter is A. Okay, kagang letter A, that's actually access. Okay? Open access to God no matter what. Meaning, ang believer, ang tao na nagpati sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Sa panahon na masiling siya, Father. May kabuls na siya. May kabuls ang magdaos doon sa iya makabuhi. Kaya nga, may isang access na sa tubangan sa presensya sa Ginoo. I hope, pinahinay ini siya maklaro sa inyo. Kaya mo ini siya ang atong nabaruganan, isip mga anak sang Ginoo. Kung paano natin i-utilize ang atong mga privileges. Ginhatag sang Ginoo sa aton, nagudto nga somehow sa atong nakabuhi. Kaya kita sang pasalamatan na amo ini siya ang atong nga portfolio, amo ini siya ang atong nga assets. Kag hindi gusto sa yawa nga mapamalandungan nato ni siya. Hindi gusto sa yawa nga ma-learn nato ni siya kasi every time we call on the Lord, every time we say Father, ready na ang mga angels. It is as if ang mga angels ara diri kag ginahulat na ato nga prayers. Amo na nga gambay ginaginaw nga ask. Ask. So pag-ask naton, kabalo ta kung paano buhaton ang ining aton nga mga siling mga pagtuad sa iya, pagpangayo sa iya nga pag-intercede. Ang Ginoo hindi halipot sa paghimo sa kung ano man ang aton gipangayo, provided maintindihan natin ang ining lesson. Okay, may ara sa condition. Already? Isa-isa ang taning condition. Hindi pwede na hindi natin i-apply ang ining condition. It's my prayer that you write it down. Wala na ako natin siya nabutang sa ating sa ating slides. Ang ilang acronym nga CHKRRY-THOP. Ready? First letter. Ano na letter nakita niyo sa technique? Sa condition. Letter? Sa acronym. Okay. C. And C there speaks about cleanliness. Paano natin siya i-execute ang cleanliness? Kinanglan limpyo kita. Kaya Ginoo naton matarong, balaan, okay? Wala sang siling isa ka segments ang impurity. Hindi siya untainted. That's why tuod kita positionally we are righteous in the Lord Jesus Christ. Pero sa experience, may ara kita sang sala sa una-una. Patagaan ko mo sa example, pamakuton ka mo. Ang pag-worry ba, sala hindi? Alright. So gamay lang ang pag-worry, boom, sala na siya dayon. Eh wala kita nagsalig sa Ginoo. So kung nag-worry kita, nahimong kita na siling jealous, ini mga sala sa una-una, kinahanglan na siya na ituad sa Ginoo. So inang letter C, cleanliness, that's 1 John chapter 1, verse 9. Sige, sulat. 1 John chapter 1. Okay, 1 John chapter 1 verse 9, hindi na siya salvation passage. Damo sang gagamit sila ng mga pastors, mga magtutudlong. Ang ilang 1 John 1:9, ginagamit sa salvation. Especially so kung mag-invite na sa altar. But you have to realize, ang 1 John, ginsulat na siya ni John para sa mga believers. So hindi na siya dapat gamiton ang ilang 1 John 1:9, if you confess your sins, He is just faithful to forgive us from all our unrighteousness, even those things na nalimtan na nato nga sala kini sa tubangan sang Ginoo. So ano ang pagpaalinton? Ang ilang 1 John 1:9 pagsiling nga if ginhatag na siya ng pagsulat sa mga believers. Kung nakasala ka, another thing, insindiyo nato ni siya. Pagsiling nga isugid, kinahanglan na siya enumerate. Ang prayer natin nga, Lord, pasaylo ako sa akong hunahuna, sa akong pamulong kag pamuhat, somehow very generic na siya. That's not a concise prayer. The correct prayer is, if I had worried ka kanina, I will tell to the Father, Father, I worried ka kanina. Boom! Ang promise, forgiven. Halimbawa, kaganina, nangaway ko. Studihan ako ang Ginoo, Father, lagi na akong napunti na ako ang patience sa kanina ba, nasuko yun ko. Kung nakamit lang kong mga words, kung nakatunglo sa ako at higala. You just give it to Him. You name it. Ang promise, forgiven.
Okay? So kinahanglan, kuha nato ang technique on how we are going to go back sa fellowship. Because we already have the access to God. Kung halimbawa, may ara ka sang action, kung ano man na siyang action, nangawat, nanuntok, nangaway, okay, nanipa, isumpungan na sa Ginoo, enumerate it. Because the word confession there, if you confess, comes from the Greek word homologeo. O homologeo is, naghambala nga, you privately name that sin. So that's the technique. So it's my prayer nga inyo ni siya nga makuha tungod kay ang gusto gid sa Ginoo sweet fellowship with us. Gusto gid sang atong Ginoo nga may ara sang tahong suod. Ano ganing suod sa Ilonggo? Close. Ilonggo sila. Ha. Hanoot. Hanoot. Close nga piyan. Ano ang close? Sa Ilonggo? Hanoot. Anood. Dalong na nga term. Anood nga abyan. Ang gusto gid sang Ginoo nga maglakat kita anood sa iya nga presensya. Talong-talong nga Ilonggo na. In short, ang kada magtotoo, intindihan niya gid dapat ang mga pamaagi. Technique. Okay? So that's letter C. Sulat niyo lang dira, letter C, cleansing, 1 John 1:9. And then next letter, ano ba letter? H. H there is actually ang pagpaubos. Humility. Humility. That's James chapter 4 verse 6. God is always opposed to the proud, but He gives grace to the humble. So kung hindi ka gusto, okay, ang atong Ginoo pasalamatan din naton kay He is a perfect gentleman. Kung hindi ka siling hindi pa contrite ang atong spirit nga makiguling sa iya, ginatagaw niya gyapon kita sang chance. Wala na kita ginpadalan sang kilat. Ato si Clark kay Bilkon rin, kilatan si Clark, no? He always extends His grace before ang judgment. How many years? Pwede 10 years, pwede 20 years. Amo na ako may aras ang believer nga nagasigi pasaway, pasalamatan din ninyo ang Ginoo naton nga makabaluluyon kaayo. Wala tayo siya naghatag sa implementing judgment. Pero kung nagasigi na siya pasaway, nag-15 na lang katuig, pagkatapos nga nahimo siya nga luwas, again, hindi madula ang kaluwasan. Kabalo ka mo anong madula? Una, kalipay. Ikaduha, ang bugana na ginapromise ng Ginoo sa iyang kabuhi habang artery sa duta. Ang ikatatlo, ang mga rewards na kuhaan niya dito sa mga langit. So kung nagasigi siya pasaway, ang himuon sa Ginoo, kung ako sige pasaway, 10, 15, 20 years, pwede maghambal ang Ginoo sa ako na Clark. Pulit na dali. Amo na siya ang final judgment ngayon may i-impose sa Christian. Okay? So H, humility. That's James chapter 4, verse 6. He always gives grace to the humble, and He is always opposed to the proud. Are we learning? I hope you're learning. You know why? Technical aspect na ni siya. Ginahimay-himay na nato ng Kristohanon nga pagkinabuhi. Kag amo ni ang gusto gid sang Ginoo, kay mano-mano man ni siya. Gusto ka mo nga si pastor lang suod sa Ginoo, kag kamo hindi. Amo ni gina-impart naton sa inyo para kung kamo na lang pagpulin niyo dito, kay may harap mo sang technical aspect na nabutang sa inyong huna-huna. Ginsinsil sang balaan nga espiritu. Wherever you go, God is glorified kag imo nga execution is coming from the Word. Hindi coming from the pastor. Hindi opinion. Hindi halin sa testimony, kundi hindi halin sa pulong, sa Ginoo na ginapaalin doon sa aton sang balaan nga espiritu. So kung balik ko natin, ano tong letter C? Okay, ang letter H? Alright. Okay, humility. Ang letter K, that's knowing. Meaning, may ara ka sa obligation to know. Kada isa sa aton, may ara sang responsibility nga susiyon niya sa iya una kung paano niya i-execute ang spiritual life. That's Romans chapter 6, verse 6. Write it down. Chapter 6, verse 6. Okay? Sige daw, kung ara ka mo sa inyo Bible, basahan daw palihog ang Romans chapter 6, verse 6. Yeah, Romans chapter 6, verse 6.
Pakikusod daw. Okay. Okay. Amo ni ang punto ni Pablo. Kita tanan ara sa unod. Kag ining unod may ara ni siya sang last pattern. Kung hindi niyo ni siya mabantayan, I will tell you kaunon ka mo sining unod. Pag siling ni Pablo, for we know that our old self had been crucified with Christ. Meaning, sa panahon na ginlansang dito si Jesus Christ, back to back to siya. Sali ka dito. Sali ko dito. So sa panahon na ginlansang si Jesus Christ, ang ining i-consider din natin nga dapat una-unaon natin nga ang ining unod, patay na ni siya. Kaya nga man, may ano siya sa lustful pattern. Anong iya na lustful pattern? May ano siya sa lust pattern sa criminal lust. Huh? Believers? Yes, believers. Pero anong nangawat lagi? Hindi niya man kung ganang niya kamot, kakurungin niya kamot. Kinanglan niya gito makawat ang butang sa iban. And yet, believer, ang muna kinanglan, bulungan niya na. Sa yan, huna-huna, it starts with the mind. Kung halimbawa ako, kawatan ko sa nagligad, kag hindi ko makapugong sa nagligad, kag sa panahon nga rin ko magtotoo, ang bulong sila ni Pablo, isipon natin nga patay na siya, ang pagpangawat. So kung may aras ang chance, kaya ini namin na kay kawaton, ang cellphone. Clark, patay na ka. Clark, patay na ka. Kagamiton ang gahong sang Ginoo kay nagsilin si Pablo nga huna-hunahon mo mapatay na ka kay Kristo. Sa panahon na nagtalikod ko, wala ko nangawat, I become victorious. And that's the spiritual life, my friends. Amo nang espirituhan nga pag kinabuhi. What else? Mayroon sa ginatawag nga chemical lust. Ano ng chemical lust? Islihan tanay ang vino. Believer? Tapos manunungga. Do halos ka nagabira siya dito sa kanto. Shut up, pre! Hindi niya mapunggan ang iyang unod. Pero ang silin ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 6, kaya hindi kita mahimok nga suga, kung ang reality. Hindi kita mahimok nga asin kung gina-compromise natin ang ginhatag ni Kristo nga kinabuhi sa atin itong spiritual life. So, halimbawa, balikan natin, kung amo ang alak, alak na siya, assuming alak na siya, tapos nag-invite ang akong nga amigo, basketballista man, pre, inom sa tabi. Kag sa panahon nga naintindihan ko ang Romans chapter 6 verse 6, masili ko pre, namin magtindanin, pero sige lang. Matingala sa karon, naglain ka na lang di pre. Kaya kaya ko na batukan, or kaya ko na nga bulungan ang akong nga una-una, na nagadikta sa akong nga mag-inom, pero kaya ko hambalon ang akong nga una-una. Hindi na dira akong kanipay. Because we have this old sin nature, ara sa aton, nag-dwell mismo sa aton nga lawas, kag kita makabulong sini, bulig sa pulong sa Ginoo. Kung gamito nato ng Romans chapter 6 verse 6 na bulong, nag-start naman siya sa una-una, pag diktahan mo lang yung mahuna-una, patay na ka. Mahimong ika nga madinaugon sa espirituhan nga dasdas. I believe, yes. I-consider natin na kadali lang. Ang pagpahubog is, balikon ko ako na answer ha. Ang pagpahubog is, kaya silingin ni Pablo, do not be filled with wine. Pag silingin niya nga filled, meaning punuon mong imong alawas ang vino because it will be wastage. That's I believe in Ephesians 4:30. But instead, be filled by means of God the Holy Spirit. That's 5:18. Thank you, bro. So, Ephesians 5:18, ingon ni Pablo, imbis na mag-inom ka og vino, kasi mag-require mo og time. Remember? Pila ka oras, nabay manunungga sa... Sige lang, i-assume na lang ninyo, kung ikaw manunungga, pila ka oras nga nagpungko ito nga nag-inom. Bago ka na hubog. Kaya isa, kulang ang 5 hours. Basta nga. Imbis ka nagpungko ka dito kag nag-inom, and hambal ni Pablo, that's wastage. Kaya nga man, i-realize natin ni siya. Ang panahon na nag-inom ka, may aras ang value sa eternity, why? Wala. Araway.
Sayang ka, hindi makauras, hindi pungko mo dito nga ginom ka, nga mahulog man nga mawala, ang madula dito sa eternity. Imbis na mag-inom ka, pungko na lang ka, kag magtuon. May ara ka pa sang carry over sa imo nga physical life, meaning imo ginhanas ang imo nga hinagiban. At the same time, may ara sang blessing ay ihatag sa Ginoo sa imo. Now, kung ikaw pamangkuton, sino gusto sang blessing? Kabalo ka mo, kita tanan. Kabalo ka mo, reality ang ginhambal ni David. Surely goodness and mercy. Pero may anak sa condition. It won't follow us if we don't have the humility and we don't have to, kung dili natin i-exercise ang kanyang mga technique. Pero kung ma-master ninyo ni siya, I will tell you, kung matapos nato ng atong nga lesson sa sining atong nga acronym today, pag ma-master ninyo ni, mahimo gid nga matinud-anon ang siling sa pulong sang Ginoo. Surely goodness and mercy. Kaya nga man, kung ako ni siya o kung ikaw ni siya, explain ko sa inyo. Kung ikaw ni siya, amo ni ang Ginoo, kaya ginatanaw sa Ginoo ang pulong niya nga nagsunod sa imo, isang din ka magkadto, yan ang kadtoon. Kaya man, may ara ka sa magunan siya sa pulong sang Dios. That's actually the reality. Damo sa ato nag-aampo, Lord, baka mayong ako, pero ato na kinabuhi, same lang. God will never bless that person. Pero kung ikaw nakabalo ka, na you are always obedient to the Word. Kung kayo sa na nato pag-ampo ang pagpakamaayo, matingala ka na lang, tinalagas ka sa pagpakamaayo sa Ginoo. Ang blessing, Kuya Elmi, nagapanuktok. Right. Blessing idulong sa imo. Kaya man, nabalaan sa Ginoo nga you have the abundance of the mind of Christ. Kabalo ko kung ano ang result. When you have the mind of Christ, you have the capacity for life. May kapasidad ka. Hindi ka mabuang sa kwarta. Hindi ka mabuang sa kung ano ihatag sa imo. Kaya hindi dira makuha ang kalipay. Ang ato na kalipay, halin sa pulong sa Ginoo. What else? So may aral sang criminal lust, may aral sang chemical lust. Pag sili niya dito nga isipon mo, patay na siya, may aral sang cellphone lust. Kita tayo ng ego. Tama? Kabalo ko, sa akong na pagton, I am spending 2 to 3 hours in a day. I have my 3 cellphones. Ang akong nga isa ka cellphone, aral sa English. Ang isa ka cellphone, aral sa Greek kag Hebrew. Ang isa ka cellphone, aral sa timer. So every time I wake up in the morning, I take my bath. Tapos mapungko ko sa akin na desk. Pag pungko ko sa akin na desk, wala na siya ni Mrs., wala na siya din. Pero testamento na siya nang makita niya ko pirmi. Every time I wake up in the morning, I have to sit down and I have my timer. Timer starts now. So kadaga na ako na seconds, ako na minutes, ako na hours. Basa. Kasi gina-filter nato ng information. Doon pala yun siya sang nagahimo sa kalubla. Ang balas, ibutang dito sa screen, kag ayagon. So ito ginimo, basa. Para makuha natin kung ano ang point sa panahon na gisulat ni Pablo, para kay sino niya gisulat, nga gisulat niya ni, nga ginhambal niya ni Jesus Christ, sino niya ginaka-istorya. So I have to read. Kaya ina lang, before ko nag-leave sa akong na desk, I had to spend 1 hour 21 minutes just reading the Revelation, the book of Revelation. Basa lang na, wala po nagpamalandong. So in short, ang point is, kung atong nga cellphone, ginagamit natin sa kaayuhan, God is glorified. Amen. And sometimes, ako pag hindi siya, kung kayo sa tagatuon ko, hindi man malikawan ang inang cellphone, nakakonect sa internet. Kung kayo sa victim food ko, kaya nga, sa panahon nga nag-study ko, may mag-flash nga mga reels na boxing. Mag-flash na reels sa basketball. Kung kayo sa mag-10 pa ko, mamagtanaw, sang boxing kag sang basketball. Pila ka minutes ang nadula? 5 minutes. Kung kayo isa magdire-diretso, gaabot pa ng 10 minutes. And then, paghambal sa oras, sayang. Kasi it will be lost throughout all eternity. So I have to go back again. Kinahanglan i-reconcile ko nga ang cellphone last, kaya ganyan siya bulungan. Kasi pag maghambal ka, pag conscious ka sa time, pag magsiling ka, tama na, 5 minutes lang ka, you always have the power to say, oh, time's up. Technique na kinahanglan maintindihan sa Kristohanon para hindi siya makaon sa iya nga oras. Kaya kung islihatan ng mga bata, sa mga kids, kung pabayaan natin sa cellphone ng inyong mga bata, pila ka oras niya? Overnight. See?
Tagaan niya na siya. Sa adlaw, kulang. Kabalo-bala ka mga mayroon sa napatay dito sa Davao. Wala siya kakaon. Ang bata, sige hampang, nagahigda sa tiles. Kag atong iya ginahimo, sa sige siya hampang, ang bugnaw sang tiles, gikaon, dako pang iya mabaga. Wala isa natabang kay araw sa ang ilang kabalay, although tiles na sa bukid. Okay? Siyempre, somehow resort lang sa ina kung ano ang pwede nga maluto, mainom. Pero wala natabang ng bata. So again, may arasang cellphone lust. Kaya ginaistoryahan natin. Reality ang ginaistoryahan natin. Tama. Masiling kita na spiritual life, dapat spirituhanan ng butang natin. No! Kabalo ka mo, ano ang Christian way of living? Amo rin sabat ha? Amo rin sabat. Pamatihan ay kadali. Christian way of living or spirituality is the accommodation of the mind of Christ in practical usage. Ginakuha natin ang mga prinsipyo nga halin sa pulong sa Ginoo para kay apply sa aton nga pagkinabuhi adlaw-adlaw. So may ara balita. Una nga si may ara sang criminal lust, may ara sang chemical lust, may ara sang sang tawag ni cellphone lust. Next nga lust, revenge lust. So nga kinanglan patyon ang old sin nature tungod kay isip mga Kristohanon, may batasan ba yan Kristohanon nga hindi makalet go. Kaya may mali si Juan sa iya, gintanuman niya kaway. Bantay ka, daman mo lang din. Isang panahon. Part na siya sa lawas. Sili ni Pablo, forgiving one another just as Christ hath forgiven you. Kung hindi mo na siya ma-apply na doktrina, okay, mahatagin na siya sa pride and arrogance. Disiplinahon ka sa Ginoo. So kinahanglan, sabto naton nga ining lawas, patay na ni siya. Kita ang mag-reconcile sini. So what else? Approbation lust. Ano ni approbation lust? Masiling karon ang tao or ang believer. Ako na gud na. Kung hindi tungkol sa ako, hindi na sila magkusina. Ginkuha niya na ang credit. Hindi siya makasiling nga, salamat gid Ginoo tungod sa imong nga grasya. Kung ano man ang ila ginbaton, tungod kay himo mo kung mapagpakamaayo, daluyan sang imong nga blessing. We are a channel of blessing. We can always thank to the Lord. Bahala siya kung anong himuon niya sa blessing nga gin-extend sa iya. Pero ang may ara sang lustful pattern nga approve or approbation lust, gusto niya kuhaon ang credit. Okay? So part na siya sa old sin nature nga. Siling dira ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 6, patiya na siya. Patiya na siya. Next nga last, na dapat patyon, monetary lust. Pag siling nga monetary lust, that's money. Kaya man, may mga believers ba subong nga hindi siya makatulog kung hindi niya isipon niya kwarta? Yes, I believe so. May mga believers ba karon nga pagmata niya sa akin, hindi na siya makapanungdol sa Ginoo nga naghatag sa iyo kinabuhi? Testingan natin. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. That's actually Jesus Christ. That's Jesus Christ in the Hebrew text. That's our Savior. Yahweh. And sometimes, ang upang ginakalimtan natin, kaya man, mas nauna pang ato nauna sa kwarta. Matulog na lang siya, kakumpute pa, pinakong kitaon na. Pagpatay ang kwarta lang yapon. Again, hambal ni Pablo, patya na siya. Romans chapter 6, verse 6. What else? Power lust. Pag sili nga power lust, gusto niya nga iyatanan. Gusto ko ako ang speaker, gusto ko muna gusto mo muna. Tungod kay, greedy kayo ang unod. Ang mali hambal ba na kung hindi natin sutaon, kag hindi natin i-realize, di mag-start ha, di mag-start. Kung hindi natin i-realize na ining unod, gamahanan ni siya, daw pa rin siya sa gravity. Na maglukso ko, balik ihambol ko sa ground. Ang mga tagamhanan ng old sin nature. Kaya kung hindi natin hatagan sa husay kag mabulungan, pwede kaay kita kaunon. So power lust. What is? Pleasure lust. Ano man yung pleasure lust? Mas ginuna pa ang barkada, mas ginuna pa kung ano na siyang mga kahintang sagwa kaysa ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Hambal na, Brad, trail sa tapos Sunday.
alas 8 ba nag-start? Sunday, alas 8. Kaya kung nanghakit ang barkada ng mag-train. Kapaluhan na Sunday. Nag-iwan po, sige, bukuyog ko. Bisan mahal ang gasolina, palitin siya gasolina. Kaya naman na siya pleasure lust. Kaya kalipay kaayo niya nga masatisfy ang iyang kalag paghimuan niya kung sa na activities. Ingon ni Pablo, patya na siya. Pero kung wala ni mo na siya na-encounter, o wala ni mo na siya na-overcome, wala ni mo na ipatay sa mga una, nakaon ka sa kanan ng mga last pattern. Finally, next na last, kapat yun, ang hamba ni Pablo, sexual lust. Isa man yung sexual lust? Fornication. When we say fornication, may mga believers today, no? Kasi may mga kilala ka mo, pero hindi natin na sila ginahusgahan. Ang ginahamba lang natin ang reality. Wala ko sa katungod na maghusga sa silang kinabuhi. Pero amo lang siya amo lang siya ang idea. Sa panahon na naghambal si Pablo sa Romans chapter 6 verse 6, na patyon mo na siya ang kinaiya ni Adan, naghambalin na siya na pwede man gud na ginahimo sa isa ka believer. So pag magsilimitan ng fornication, nagahimo siya sa pakiglawas outside sa, wala pa siya nakasalba, naging hilawas na siya. That's fornication. Tapos may arap pa sa confidence na mangayo sa blessing sa Ginoo. Lord, pakamay ako. I will tell you, God will never compromise His integrity. Because He is a God of justice. Yeah. Bisang pag mag-ingon siya, 1 John 1:9, iyatong ituad na po, kaya nag-fornicate siya, I will tell you, pag magbalik-balik na siya, ang disiplina gid sa Ginoo, mahimo kay magpadayon sa iyang kinabuhi. Dili tinuod ang surely goodness and mercy. Bisang pag iyahan ang gi-memorize, bisang pag iyahan ang i-declare, pero kung naa siya ginahimo, somehow na sexual lust. Okay? Dili gyud pagpakamayong ihatag sa Ginoo. Are we learning? Other than that, fornication ay adultery. Believer, adultery? Possible. Pero bang may asawa na siya, pero wala siya nakontento sa iyang asawa, bakit hilawas pag isa sa pikas, kung isa man ang iyari. Tapos, grabe ang cellphone today. Asa man ta? Sikrito dahil tagbo-tagbo. Makapanago ka kay pastor. Ay, makapanago ka sa imuhang dinikanan, makapanago ka sa pagiging sa ng tao, but you can never hide from the Lord. Isipa lang, sa panahon na ginahimo ni mo na siya, ginatanaw ka sa Ginoo. And God is never happy. You are always grieving the Holy Spirit. God grieved the Holy Spirit. Puyo po ang naasay mo ang Holy Spirit. Wala nagikuha. Pero ka pangasubok yun ang balaan ng Espiritu. Sa kinabuhi, sa usa ka Kristohanon na nag-fulfill ka ng adultery. What else? Sexual lust. Pwede gihapon ang pakikilawas sa lalaki. Oh, pwede kayo na. Grabe nga doktrina. Kasi pwede magod na buhaton sa usa ka Kristohanon. Mabitaw nga si Pablo nagsulat siya sa mga taga-Roma. Kasi very, very possible, ang nga dito sa Rome, may mga believers dito nga bayot daan, tumboy daan. Pero somehow, pagkahuman niya nabatunan ang gihimo ni Ginoong Jesus, siya namatay, gilubong naman how, pagtuon niya, gipatikan siya sa balaan ng Espiritu, nagpasabot na siya, kanapa sa iyang unod ang mga desire. That's why, pagbalik mo sa Romans chapter 6 verse 6, ginagaan tawag instruction, patya na siya, isuot. So, unahan siya ka desire, kung himuon karon sa imo na una, nga ang pinakalabaw sa tanan ang pagsimba sa iya ha, kasi gisulat ni Isaiah sa Isaiah 43 verse 7, gihimo ta sa Ginoo aron dayawon siya. So, sa pamahagi, when we have the capacity to be submissive. Kung halimbawa, bayot ko, tapos nakikilawas ko kaniadto before ko nahimong believer. Pagkatapos na believer ko, may possible na ay mga ways gihapon, mga pilantik sa kamot, mga moves na ko, di ba? Possible mo gud siya. Pero pag ako sa action na makihilawas sa akong isip ka lalaki, pag ulit ko, patay na kaklar, I am becoming a victorious believer. I am becoming a victorious believer. Kaya naman, na-apply ang Romans. Balikon doon na to. Paminaw ha, balikon na to. Romans chapter 6 verse 6. Ano ang imo ni Pablo? For we know that our Lord was crucified with him so that the body of sin might be done away with,
Wow. that we should no longer be slaves to sin. Paminawan ninyo ng word na slaves. Dili gusto sa Ginoo nga mahimot ang ulipon sa unod. Mo nang kinahanglan sa panahon nga mutikal lang ato ang imagination ba. Sayon lang ang pag-inject, pag-inom og tambal. Basaha ang Romans chapter 6 verse 6. Do not be slaves about your body. Klaro? So that's K. O, balik ta sa acronym. I hope ka nag-learn ang matag usa. Okay? Balik ta. Letter C. Ano sa to? Ang letter H. Ang letter K. Alright. Mapunta ko na pag-i-exam ba? No? Exam yung parang gusto mo. Ano ba na mga teachers mo, hatag maging sila mag-exams? Kasi gusto sa teacher na pag mo humana siya sa iyahang year or school year, na siya yung hibaluan niya iyahang ibit-bit dito niya sa masa man siya madto. Evaluation. Evaluation. Ang reality is this. Balik ko nato ang senaryo. Ang cellphone, makawat dili. Awa. Ang motor, makawat dili. Bago lang ay balita nga, ang gold, bisan pa may gwardya ha. Bisan pa may gwardya ang gold. Makawat ang gold. Pero ang question is, ang nagsalop ng mga pagtulunan sa pulong sa Ginoo sa atong alipatakan, makawat dili. That's why I will encourage you, ladies and gentlemen, folks, church. We learn the word. We learn the word. Okay? So, sa natang letter? Next letter, R. We have to consider or reckon. Romans chapter 6, verse 11. Reckon or consider. Sa uban na rendition, consider. Sa King James Version, that's reckon. Sa Cebuano, isipa. Sa Ilonggo, isipon. Okay? Sige daw, Romans chapter 6, verse 11. Usa, umagkay kamo, anak-anak ang Kristo. Okay? Isipan ninyo nga. Isipa. Paano ito word? Isipa. Reckon. Sige, isipan ninyo. Isipan ninyo nga ang inyong kaugalingon, patay na sa sala. Klaro, para. Dito na, dapat umpisa. Isipa. So na kay responsibilidad. Kung kawatan ka, kung bakakon ka, kung manunungga ka, kung isa pa gini, kung drug addict ka. Kasi possible man God na believer, drug addict. Daghan kaayo, dapatikan sa balang espiritu, pero dili siya makalingkawas. Kay ulipon siya sa drugs. Mangita siya pamagi nga makasimot siya, gidilian ang gagamot, mangita siya pamagi nga makasimot siya. Ingon ni Pablo, isipan nga, patay. Tama? So kung halimbawa, kung saan ako, technique siya, importante niya, mahimot ang magdinaugon. Kasi kung magdaog mo, I will tell you, blessing will come your way. Gusto maka na itong blessing. Manigatunan nato ni technically na atong approach. So pag ingon nga, isipan ka, patay na siya, itang tanan na ay responsibilidad sa pag-isip ka. Katong ato ang isa-isa ng mga lustful patterns. Kung able ka maka-encompass ato gamit ang pulong sa Ginoo, kaya giingon lang man, isipon. So mag-start ito sa ato muna-una. Putang na ito, example. Balik ka sa example. Kung ako drug addict, yan, nag-aumpisa mo sa una-una, ang pagtambal gid ato is isipon ako mapatay na ning ako ang drug addiction. Patay na ning ako ang drug addiction. So kita actually ang maghuna-huna niini. Ang gihatag lang sa Holy Spirit ang pamaagi. Paul when he was inspired by the Holy Spirit, gisulat na niya para na natay basahon karon. Klaro? Kasi kung wala tayo basahon, kuha na itong isa sa unod nun nga pamaagi. Pero karon nga buntag alas 10:25 kay gibasa nato ni siya naa sa imuha karon kung naa ba nay gahom or wala. Mahimo lamang na siya gamahanan kung ato nang i-aplikar sa ato ang kinabuhi. So limbawa, balik ka dito, kung ako drug addict tapos na chance ka magsinwot ko og shabu. Kung ingon ko patay na Clark. Diyan na ka shabu. Natuman ang ingon ni Pablo, isipa nga patay na. Mao na iyang point. Next na phrase, another R. Another R, ipadayon ang next na sentence. O karon nagakinabuhi na kamo alang Kadali, karon dayon. Nagkinabuhi na kamo, padayon. alang sa Dios. Wow. Para sa Ginoo. Nagkakinabuhi ta diha sa Ginoo. Sa pamaagi? Tuon. Unsa pamaagi? Tuon. Unsa pamaagi? Tuon. Wa ilain ulit tuon. That's why worship is academics.
gamiton ang kanang next nga R, gamiton sa balaan na espiritu ang pulong sa Dios para na i-inspire ka. The Word of God is alive, it's powerful. Sa unsang pamaagi, buhi og kamahanan kung na-inspire ta sa pagpaminaw atong mga kataga, atong mga statements. So balik ko na to, paminaw balik ha. Umpisa pa yung igsuon sa ug. Balik ka sa Romans 6:11, umpisahin sa word nga ug. Romans 6:11. Okay. O karon nagakinabuhi na kamo alang sa Dios. Alright. O karon nagakinabuhi na kamo alang sa Dios. O wala ta nagtuon sa pulong sa Ginoo, dili na siya reality. Gets nyo? Kasi ang atong vitamina o mineral sa espirituhanong dasdas, pagtuon ra gyud sa pulong sa Ginoo. Huwag ilain. So kung ngayon tao blessing sa Ginoo, kung hibaluan nato niya mga teknik, kung ginahalad nato ato ang kinabuhi sa tubangan sa Ginoo, isip humot nga halad, mahimo lamang na siya ka reality kung naatay bugana nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, the Lord is glorified. And then next letter, isang letter. Why? Tugyan sa balaan ng Espiritu. Itugyan ako, akong mata. Okay? So, napay another thing. Kining atong mata, kung kaysa, masatisfy ta sa atong ginatanaw. Ato ang ginapaminawan, kung kaysa kung sa atong ginapaminawan, masatisfy ato ang cravings, kinatay ginapaminawan nga, nindot kayo with chismis. Natay gitilawan, natay nasimutan, natay natandog, mauni siya ang kinahanglan nato usisaon, nga ubot adto ka sa Romans chapter 6 verse 13 igsoon. Kapag nang sibuhala kay para at least verse 13. Paminaw ha. Mao ni ang teknik. Ayaw ninyo gamita ang bisan unsa nga bahin sa inyong lawas sa pagbuhat ug sala. Kadali lang. Ang mata part sa lawas dili. Ang ilong. Ang dila. Ang dalunggan. Ang panit. Ingon ni Pablo, ayaw ninyo gamita ang inyong bahin sa inyong lawas sa saan sa to? Pagpakasala? Pagbuhat ug sala. O pagbuhat og sala. So paggawas nato karon, o kanya-kanya ni siya ha. Dili mo kinahanglan bantayan ni Pastor Arman. Tuwa ako ang kauban sa simbahan mo, nag-inom na po. Ako ingon sa ilaha dito, sa kung asa ta nagatudlo, is between you and the Lord. Kasi dili ta mo flocks. I am just being used by the Lord to speak His words. So pagkahuman nga ato ni i-cascade sa inyo ha, inyong obligasyon ang pagbasa ng Romans 6:13 kung sa inyong buhaton, kung may gahom ba ang pulong sa Ginoo or wala. Kasi at the end of the day, kung inspired ta sa pulong sa Ginoo, we can always recollect. Na Lord, nag-iingon mo sa Romans chapter 6:13, I have to do it. And ito ang catch. Sa panahon na gina-execute nato, the Lord is glorified. God is glorified. Now, in the future, i-connect natin isa sa angelic conflict. Usa sa mga doktrina nga wala ginatunan sa mga Kristohanon karon ng angelic conflict. So, kuha lang ninyo ang idea. Kanang Romans chapter 6 verse 13, kung mahimo dahil nga matakna na nato ang mata, ang ilong, kung saan iyang lustful patterns, kung mahimo tang matinaugon, ginapresenta ato ang kinabuhi sa mga angels, especially sa mga fallen angels. So, halimbawa, kung ako adik-adik ko before, tapos nahimo kong Kristohanon, kung wala na ako gina-execute ang pahimaghimong adik, ang himuon sa Ginoo, tawagon niya ang mga fallen angels. Psst! Very good. Ngano kaya sa tao mo execute sa pulong sa Ginoo? Nagbasa siya, itong niya, then na-inspire siya. Ngano kaya sa tao lower than the angels? Kamo, unsa yung gihimo? Alam mo man mo. Di na tayo maalamon, kung dili, gabaw mo sa tao. Pero, isultian na mo. In Ephesians chapter 3 verse 10, i-display ang imuhang kinabuhi. At sa kadali. Balikan na natin ng Romans chapter 6 verse 13. Sibuan mo palihog. Ephesians chapter 3 verse 10. Muli ang point. So kung mahimot ang madinaugon, basahan na to ang Ephesians chapter 3 verse 10. Ephesians 3:10. Aron pinaagi sa mga tumutuo, ikapakita niya karon sa mga pangulo ug sa mga may gahom sa kalangitan. Wow. Sa gayon ang iyang paalam, ang iyang gipadayag sa nagkalain-lain na pamaagi. Alright, tingnan yung mahitabo. Kung naa sa Supreme Court in the Heavenly Justice, kung nagasubmita sa pulong sa Ginoo,
Kung halimbawa si Clark addict kagahapon tapos karon na siya kalabang kadaugan sa drug addiction. Tawagon niya itong mga pangulo sa kalangitan. These are actually the fallen angels. Pagtawag sa Ginoo, why is it na si Clark, lower than the angels, may capacity to be submissive sa pulong sa Ginoo? Kamu, maunang panulungin mo sa lake of fire. I will connect this lesson sa angelic conflict. Just be here. Balik lang, kung may chance. Okay? Okay, ang sunod na akong doktrina nga itudlo sa inyo ha. But I still have 156 slides. Imagine, 156 slides na ako ipakita sa iyo, man. Wala pa ta sa ika-30. Pero pagkahuman ani, I promise you, itudlo na ko ang angelic conflict kay madalas kasagaran sa mga Christians today. Wala gyud know-how about sa angelic realm na nagapanghitabo in our midst today. Kabalo ba mo nga nag-istorya ko na yung mga demons na nagatanaw sa ako ha? But we know our grounds. Because I am indwelt by the Holy Spirit. Ingon ni John, greater is He that is in you than he who is in the world. So unta i-realize nato nga kita tanan isip mga Kristohanon, we are all combatants. When I say combatants, mga soldiers ta in Christ. That's why may reason ang ginakanta natin nga, onward Christian soldiers marching as to one. You know why? We are all combatants. Pero ang yawa, hindi siya gusto nga makakuha nato ang kamatuuran kaya gusto niya man-neutralize ang mga believers. Manang pasalamatan din nato nga natay pagtuon ka amin ini. In fact, i-encourage na mo. Kung na mag-pop up na question sa inyong thoughts, pwede natin na siya i-discuss tayo. Diba, nakipangutana, habang nag-discuss ko, pwede ko makapangutana. Yes, i-answer natin na siya. Because mauni siya ang nawala sa Christendom today. Kabulo ba mo ang nawala? Eh, very formal kayo ang worship. Ginay ani a classroom type. When Paul had visited the provinces of Macedonia, dito sa Achaia, dito niya sa Galacia, nagi-chance nga iani ang set up. Tindog si Pablo, tudlo siya. Kung nain sa rito, kapaminaw, kaday lang, Pablo, namin pangutanan. Tindog kayo siya, yung ihang pangutanan. And then, Paul will not use his kanibang personal nga pagsabot, kundi ito bago niya, gikan sa kaalam sa Ginoo. So again, ang Ephesians chapter 3 verse 10, usa na siya sa mga verses nga naagit ta, ginatawag nata sa dapit sa gubat, angelic conflict. So balik, Romans chapter 6 verse 13, tugyan. Balik. 13. Yes. Itugyan Ginoo ninyo ang inyong tibuok kalawas sa Dios aron gamiton niya sa maayo nga katuyuan. Buhatan ninyo kini isip mga tawo nga tinubos gikan sa kamatayon o ihatagan og bag-ong kinabuhi. Nakay pangutanan. Asa man ka gusto magdula? Sa team ni Satan or sa team ni Jesus? Tinood ba? You have to realize na mano-mano ni siya. Pagkahuman sa ato ang lesson this morning, pagkahuman na muulit na sa ato ang personal na ato ang balay. Pinag-ingot ka nga modula ka sa team ni Jesus. Kung unsa man ang ginahimo sa imong mata, na dili pa ka glorify sa Ginoo. It's about you and the Lord. Ikaw na ang maghimo anak pagtapos. Unsa ginahimo sa imong ilong? Unsa imong ginahimo sa imong dugan? Unsa ginatilawan sa imong dila? Unsa ginatandog sa imong panit? So pag-ingon dito sa Romans chapter 6 verse 13, itugyan sa Ginoo. Sa panahon nga ikaw na lang, another thing, ikaw kinsa ka kung ikaw lang isa. Balik ko na ako. Ikaw kinsa ka, mauna ka kung ikaw lang isa. So in short, kung ikaw lang ka, isa lang ka dito sa balay, isa lang ka sa kwarto, unsa imong ginahimo kung tuwa ka sa kwarto. And you are that person. Okay? And it's my prayer kanang Romans chapter 6 verse 13, maong inuang balon. Kaya tugyan nato atong lawas para sa iyahang kahimayaan. Tingnan naman, sa atong purpose kanong nata din ang purpose nato is Isaiah, pwede ka maka-jump? Isaiah chapter 43 verse 7. Mo ni ang purpose. Isaiah chapter 43 verse 7. Tanawan siya yung mic. Mo ni atong purpose ha? Sige. Sila ang mga
mga katawhan nga akong gitawag. Gibuhat ko sila alang sa akong kadungganan. Wow. Gibuhat ta sa Ginoo kang Kristo para sa unsa daw? Sa iyahang kadungganan. Dili sa atong kadungganan. Dili sa ato ang gratification. Dili sa ato ang exaltation. Dili sa ato ang interest. Dili sa ato ang personal na agenda. That's why I always being happy of exercising the gift that God has given me every time I teach because nagalinger gina siya na verse ako ang una-una. Gibuhat ko sa Ginoo para sa iyang kahimayaan. And then i-connect sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. O paminamin sa inyo ni Pablo sa unang Korinto 6:20. Kay mahal ang iyang pagpalit ka na to. Kadali lang, Diyos ang magpalit sa Ginoo. Kung saan gigamit niya? Kwarta? Wow. Dugo. Niya. Imagine mo ginahampak Israel sa nato kadalian. Paghampak sa puso yun. Paghampak sa iya ha. Niya, gapimpit pag siya katong cross. Nakita ninyo ba ko lang last week na di-dramatize nila dito sa Luzon? Hapak din siya. Paghampak siya, nagilin niyo magwat na nasakit ka, dibuya ng cross. Ipangita sa balusan. Pero si Jesus Christ, hapak. Pag lukos sa lubid, pagtanggal, ibon ang unod. Dili na may tsura ang iyahang namong. Pero kamo naman sa gihisip ni Jesus Christ, ikaw ako. Ikaw ako. Ikaw ako. Grabe nang iyahang pag-antos. Unang Korinto 6:20. Mao na siyang reality. Balik. Busa, gamitan ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madayi ang Dios. Okay. So again, it's always our choice. Mano-mano. Tugyan ang ato ang kinabuhi, ang ato ang senses sa atubangan sa Ginoo. It is my prayer na magtubo ang akong mga igsoon dinhi sa kasaba. Akong pag-ampog yun, na mabantayan nato ang atong kagawasan. Kabisang patinuod, dili ninyo kauban si Pastor Adam, kung asa man mo danon sa Ginoo, walay ingon ba nga bantayanay, kay nakasabot na nga ang Ginoo nagtanaw nato. And every time we execute it, we are glorifying the Lord. So kung matambalan na nato ang ato ang lakang sa unod, pinaagi sa paghunahuna ni ini, God is glorified. Okay? Next. So balik. Kung sa itong letter C, ang H, ang K, okay, knowing, ang R, or isipon, napatay na yun ang gahong nga hagikan kakadan, ang munod. Letter R, reckon nihapon na siya, or isipon nihapon. Nakay duha ka isipon. Ang una nga isip, patay si Adan. Ang ikaduha nga isipon, nabuhi si Kristo. And then, ang letter Y, yield, yield or itugyan. Yield na siya sa English. So, we yield to God, the Holy Spirit. So, itugyan nato ang ato ang unod sa balaan ng Espiritu. And then, next ka letter, isang letter, T is thirstiness. So, nagkakauhaw ta sa pulong sa Ginoo, matag adlaw, matag karon ug unya, ikaw gid ang mo decide kung mauhaw ba ka or dili. Pangutana, kapila bitaw man Ginoo og tubig kada adlaw? Kadaghan, opo. Kung kanang kadaghan nga atong ginainom sa lawas nun nakahintang, pag-abot sa panahon ug mawala ni ang lawas, ilubong sa simenteryo, pagkahuman nga ilubong, dili nato makiri over dito sa hangtod sa kahangturan, no? Ang makiri over din nato ang atong giinom magikan sa pulong sa Ginoo. So we need to be thirsty of the word. Nasa sa John 4, I believe nagyapon na sa John chapter 8. And then letter H, hungry. Alright. Hungry. Meaning, sa panahon nga tintal sa yawa si Jesus, may numduman ninyo? Pag tintal sa yawa kay Jesus Christ, kung ikaw Diyos, actually, balik ko na to. Kanang word na if there sa English, dili na siya transliteration kung. Kasi sa Greek language, na upat na kategorya sa Greek. Sorry, dili ko makasulat sa ito ang whiteboard. Pero, ano lang, hinumduman ninyo. Ang kanang word nga gigamit ni Satan nga if, that's actually first class condition nga if sa Greek. Meaning, ang dapat na transliteration tungod kay ikaw Diyos.
Yeah, tungod-kay na siya sa first class condition na word sa Greek. So in short, si Satan convinced din siya na si Jesus Christ God. Kasi sa Greek text, naiupat, balik ko na ko, naiupat ka category sa word na if, kaya isa lang gigamit sa English. Ug ang transliteration sa English na if is ato kung sa Cebuano. Pero sa Greek, number 1, if and it's true. Ug ang gigamit yun ni Satan, if and it's true that you are God, turn this stone into bread. Ikaduha nga if and it's not true. Ikaduha nga rendition sa if na word sa Greek. Ikatatlo, mao ni ang kung. Okay? If it may be or may not be true. Ikaupat nga if sa Greek, if I wish to be true, but it's not. So balik ko na to. Pag-ingon ni Satan sa kay Jesus Christ. Kung nakadali si Jesus Christ, ako ang nag-play sa kay Satan. Ingon ni Satan, tungod kay ikaw ang Diyos. Buhatan ni ang bato, isip, tinapay. In short, kung natay mga abyan na di mo to si Jesus Christ God, ibalik siya sa technical language sa giingon ni Satan. Si Satan galing, ituo siya na si Jesus Christ God. Ikaw pa kaya? Diba? So ibalik mo siya sa technical aspect sa grammar. And then ipili ako sa ikaw, bahala ka. Basta, ako siyang gihubad sa Greek language kasi wala lang nagsulat si Matthew sa English. Nagsulat siya sa Greek. And then sa panahon niya, hatag akong mahusay sa iya, siya actually ang magbanag-banag ato sa iya muna una kung tuuhan niya ang Greek language o dili. Pero sad to say, na ako'y mga maestorya na wala nagtuo na si Jesus Christ God, nagpabilin sa iyang baruganan. Wala tayo mahimo. It's between that person and the Lord. Kasi dili magkinahanglan dibatihan ang pulong sa Dios. Wa di ko gatuo nga dibatihan ang pulong sa Ginoo. Akong ginatuhan na expose ang truth. Kung pasagdan ang Holy Spirit na mao mag-convince sa akong kaistorya. So in short, pag ingon ni Satan kung ikaw, tungod kay ikaw Dios, buhatan ning bato isip tinapay. Usa tubag ni Jesus Christ. Man shall not live by bread alone. Sa Pilipinas kasi dito sa ilaha ang setting, ang ilahang pagkaon dito tinapay. Sa tuwa, bugas, kanon. Man shall not live by rice alone. Okay? But by every word that proceeded out from the mouth of God. Dili mabuhi ang tao pinaagi sa tinapay. Kung dili mabuhi ang tao pinaagi sa mga pulong nga mamutawi sa bakbak sa Diyos. Umuha niya itong ginabuhat. So we are hungry. And then, ano sa mali obedience. Obedience. Ay, gusto na ko niya siya i-stress out. Two things that we have to consider sa ato ang life, sa ato ang spiritual life. You go to Ecclesiastes chapter 12, verse 13. O, paminawin ninyo ang principle ha. Paminawin ninyo ang principle ngayon ni King Solomon. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ayan, chapter 12, verse 13. 1:3. Isip panapos niining tanan mo nadungog. Okay. Mao kini ang akong ikasulti. Okay? Tahura ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo, kay mao kini ang katungdanan sa matag tawo. Duha ka butang. After all these things, even ni King Solomon, siya ang pinaka-wise na tao. Okay? Duha ka butang ang iyang advice. Tahura ang Dios, sa man natin pamagi, sa panahon na ginapaminawan natin yung pulo. Pero kung naay mga pagsaysay sa pulong sa Ginoo, pero wala nimo ginahatagan ng bulot sa imong panghindulungo, we are not actually respecting the Lord. It's between you and God. Okay? Ikaduha, sa Cebuano, sige dito, if may commandment sa Cebuano, Kay mao kini ang katungdanan sa matag tawo. balik itong isa ka command. Tahura and... At tahura ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Okay, tumana ang iyang mga sugo. Alright, pag ingon niya na tumana ang iyang mga sugo, we need to be obedient. Halimbawa, pag ingon niya nga pray without ceasing. Nag-pray ba ta? Another thing, tungkol kay nakatay access sa Ginoo. Okay, ang moment na itong topic. Kung nakatay access sa Ginoo, atong hinumdumon, any time of the day,
Pag ingon ni Pablo nga pray without ceasing, kung pananglitan na kay unsa man ang problema sa balay, hindi na kinahanglan manawag og pastor. Pero plus points kung naa si pastor. Pero ang point lang is, nga nung manawag ko mga pastor, kung ikaw mismo makatuwad sa iya, kay instruction pala, dili man para sa pastor lang. Para man sa tanan. So in short, kung nakasabot ta sa pamahagi that we have open access to God, the moment we kneel down and we say, Father, kabal mo sa ang correct na prayer, we always address our prayer to the Father. Lalo na to ha, we don't address our prayer to the Lord Jesus Christ. You have to learn one thing this day. At to sa Ephesians chapter 5, I believe that's verse 18. Kuha na ito isa ka doktrina. Ephesians chapter 5 verse 18. Mag-start sa bro. I-ano na to sa prayer, correct prayer. 18, 19 to 20. Ayaw kamo paghubog-hubog, Okay. kay kini pagpatuyang lang sa inyong kinabuhi. Okay. Hinuon, pagpapuno kamo sa Espiritu Santo. 19. Hindi. Sa inyong panagtigog, gamitan ninyo ang mga salmo o uban pa nga mga awit mahitungod sa pagdayeg sa Ginoo. Okay. O pag-awit kamo nga kinasing-kasing gayud. Okay. 20. Verse 20. Wala niya ang technique. Paminawi ha kung paano sa ta mag-pray. 20. Pagpasalamat kamo kanunay sa Dios nga Amahan, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo alang sa tanang mga butang. Oh, here's the doctrine. Tudlo ni Pablo, kung muingon ta sa ato ang prayer, we always address our prayer to the Father. Tinabi mga Christian kang pampun, Lord Jesus, salamat sa kanon, ugsudan sa pangalan ni Jesus. Amen. Naman ilugan na ang prayer is a wrong prayer. The correct prayer is, Father, you state your prayers in Jesus' name. Asa man ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit na sa verse 18. Siya maghatag ng pagpanudlo. Asa ang Holy Spirit? Mention dito sa verse Ephesians 5:18. Pagpapuno kamo sa Espiritu Santo. Yeah, because the Holy Spirit, pag puno ka sa mga doktrina, i-jump ka sa Romans chapter 8 verse 26. Ang balaan ng Espiritu ang maghatag ng mga pulong. Muli ang tudlo ni Pablo sa Romans 8:26. So ginakulit na to ang pulong sa Diyos. Dili na ako ni opinion ha. It's not my opinion but it comes from the Word of God. Romans 8:26. Sige daw. Yeah. Yes. Yeah. So Father God, dili Jesus Christ. Ug tungod kay maluya kita, ang Espiritu Santo nagatabang kanato. Okay. Dili kita kahibalo kung unsa gayon ang amay nato nga iampo. Iampo. Mao nga ang Espiritu Santo nagahangyo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili. Grabe. Ang balaan ng Espiritu maghaangyo sa Ginoo uban sa mga agulo. Meaning, siya ang mag-provide ng mga doktrina na nakuha nato sa mga pagtulunan gikan sa pulong sa Ginoo. Wala nga ang pulong sa Ginoo dili mahulog nga mobalik sa yuta. Mo adto gid sa presensya sa Ginoo tungod kay nakahibalo ta sa mga pagtulunan pinaagi sa ato ang pagtuon. That's why again, let me stress this out. Worship is academics. Worship is what? Worship is what? Manang kinahanglan gid nga magtuon. Next. Okay, last final letter, that's P. And actually, prayer. So kung nag-ingon dito si King Solomon, duha ka butang, tahuron ng Ginoo o mahimutang submissive sa iyang mga pulong. Ang last na letter P, kung na-instruction nga mag-ampo, we need to be prayerful because we have access to the Father. And let me run through slides and then kapuso nato tayo ng kining topic after makita ang inyong mga verses. Next slide. So, Romans 5:2, through Him, through Jesus Christ, we have also obtained access by faith. Kabalo mo sa word nga faith, this is Christian doctrine. So, ibutang sa inyo hang notebooks because sa Griego nga pinulungan, this is noun, dili na siya verb. Daghan kayo ang nasipyat o pag-explain ani. Like, tagaan na ito husay. Ephesians chapter 2 verse 8. Kinsa naka-memorize? Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace
are we saved through faith. Ang faith din dili na siya pagtuo. That's pagtulunan. Ang pagtulunan there is Christian doctrine. Christ died, He was buried, resurrected from the grave. So again, the word faith in the Greek is pistis, and it speaks about Christian doctrine. So balik, through Him we have also obtained access by Christian doctrine into this grace, kay grasya manitanan, kay nato sa edad sa grasya, in which we stand and we rejoice in hope. Kanang hope there is absolute assurance in the Greek. Okay? Because we have Christian doctrine of the glory of God. That's Romans chapter 5 verse 2. Ephesians chapter 2 verse 18. For through Him we both have access in one spirit to the Father. So pinaagi kay Ginoong Jesus, we have access already sa throne room. That's why di naman si pastor ang di naman si diakono, di naman kay ang elder ang katungod ko dili kitang tanan. So the moment we understood our privileges, we can always access to the throne of grace. Ephesians chapter 3 verse 12. Okay lang ka mo basa? Sige daw. Ephesians 3:12, please read. Ephesians 3:12, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in Him. Faith again is Christian doctrine. When we pray, Christian doctrine part is Father, just take your prayers in Jesus' name. Amen. Alright? So again, we have access. Next verse. Ready? Go. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, Alright. We always have that confidence kay nasabtan nato kung saan gihimo ni Jesus Christ sa iyahang pagredeem kanato isig mga nawala or namamatay kang adan nabuhay kang Kristo. Next verse. by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is, through His flesh. So ang flesh, yung mga itong nagdupa, mga na natong makita karon na the Word, Jesus Christ, okay, who is the Word, in the Word and through the Word, mga na siya nato ang access sa iyang presence. Hebrews chapter 10 verse 21. Go. And since we have a great high priest over the house of God, Verse 22. let us draw near with a true heart and full assurance of faith, Christian doctrine. Again, that's faith there is Christian doctrine. With our hearts, ready, go. with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Kabalo mo kung saan ang water ginahugas sa ato, ha? Walay lain kundi ang word. So ginabanlasan ta sa pulong sa Ginoo. So i-connect na ko ni siya kadali. Pwede sa Cebuano, asa na to si Kuya? Ephesians chapter 5 verse 26. So before ta magpadayon kaning washed with pure water, ang gamiton gid sa Ginoo sa paghugas nato is ang pulong sa Dios. Ephesians chapter 5 verse 26. Sige daw. 26. Aron dawaton kita sa Dios, human kita mahindui pinaagi sa pagbotismo nga inubanan sa pulong. Bautismo ang gigamit. Ang sa uban hugas. Yeah. Paghugas niya. I love that transliteration. Pwede mo mabasa kaya? Aron kini ano niya sa ginahiluan niya pinaagi sa paghugas sa tubig uban sa pulong. So in short, paano nato na siya na allegory, illustration. Pag maligo ba ta, galigo ta isa nakabo lang. Yeah. Dapat drum para hidlo yun, di ba? Ang point is, kung kulang ta og pagtuon sa pulong sa Ginoo, di kita kaligo, naabunan siya ang tubig. Kung nag 20 years na ta sa pagsimba, tapos 5 lang ka bersikulo ang atong na-memorize, I will tell you, dili gyud mahimo ka makahugas ang balaang nga espiritu kanato. Tapos ang na-memorize pa gyud kato mga verse nga short. Unsa man shortest verse? John 11:35. Jesus wept. John 1:12. So wala mga prinsipyo nga somehow makuha. Pero kung daghan ta og pulong sa Ginoo nga pinangihan gamiton sa paghugas kanato. Okay? So balik. That's Hebrews chapter 10 verse 22. Next verse, Hebrews chapter 10 verse 23. Ready? Start. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Alright. Ang ato ang Ginoo nga ginasimba matutong pag-ayo. Bisan pag kita dili matutong, siya dili gid niya pakyasan ang iyang kinaiya. He will always be faithful. Okay? Lagi siya justisya.
And then John 14:6. Ready? Go. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pagtapos, ako na siyang ihatag na istorya. Dahil sa kamanguma, gusto siya muadto sa Malacanang Palace. Kailangan siya gusto nga ihandom sa presidente. Sa kadugay nga panahon, naragin siya dito, ang gusto niya, di naman siya pwede nga diretso sa presidente, kailangan mga gwardya. Kunya, sige dito siya dito. Tapos ang kining anak sa presidente, every time na musakay siya sa iyaha, mahatod sa eskwelahan, makita niya ni Permi ang mangunguma. Kita niya Permi. Uli siya, kita niya hapon dito. Kaya kaning anak sa presidente, maluluyo na ang kanang iyahan kasing-kasing, ay panahon na magawa siya sa palasyo matagabi. Ay makita niya hapon dito ang mangunguma. Until one day, inaog siya, ginawa siya sa palasyo. Siya nag-initiate, itag-istorya niya ang mangunguma. Kung sa magiging mo ang problema. Ang iyong sa mangunguma, gusto na ko may istorya ang presidente. Wala ka ba lang mangunguma nga, tatong nag-agto sa iya na nag-approach is ang iyong papa, presidente. Kundi na na ang anak, ano man di ay, kay daghan kay problema, daghang kumulot, nag-istorya ng Britanya ang mangunguma. Kabalo ka sa gihimo sa anak, gigunitan ang kamot sa mangunguma. Dali. Idala niya ang mangunguma. Diretso sa iyang amahan nga nagkakaon sa lamesa sa presidente. Salamat. Ang sitwasyon ingani, gigunitan ni Ginoong Jesus ang ato ang kinabuhi. No one can snatch us out from His hands. The Father holds us. Walay makaagaw sa ato. That's why we have open access to the Father. We have that privilege. Dili na nato kinahanglan ng isa pa akong tawagon. Kita mismo, the moment we believe about what Christ have done, we have that access. Because you know what? John 14:6. Ready? Start. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ang ginahimo Ginoong Jesus, kinakaditan niya, padulong sa presensya sa ato ang Amahan. And finally, ato sa slides. Sige daw. Memorize na ito. Unsang letter I? By the Father, the Son, the Holy Spirit. Next letter, S. Okay. Next S. Alright. Next S. Spiritual gate. Letter A. Okay, so access to God. Next time, next month, kung nakapatagi hapon na rin, binita ko sa Ginoo. Tanaw na ito ang letter B. I-discuss na ito ang kaninga doktrina. It is my prayer na ang dinhi sa kasama magmalikod mo. Kinsa man ang inyong kaistorya na wala nagato regarding sa eternal security, ma-amaze sila sa ato ang natunan. Kaya naamoy katakos na mubarog sa ato ang posisyon, nga hindi ang kaluwasan di matangtang. Kailang tuon ta, ani nga mga prinsipyo. Okay lang ba? It is my prayer that you grow in grace and in the knowledge of our Savior, the Lord Jesus Christ. Kung kagalikwar ni siya, ang inyong hapong kabubuton sa pagtuon. Salamat kayo sa atong time. Let's close in a word of prayer. Mag-ampot ta. Amahan, nakita din mo ang kahintang sa inyong mga kaanakan sa pagpamuna sa life ni Pastor Adam. Salamat usab sa kinabuhi ni Bro Arman, kay Elmi, ug sa tanan ng mga pamilya na bilong ani nga iglesia. I believe, Father, that as a local body of Jesus Christ, ang imong gimhandom na mahimo gid may able ng mga mandirigma, able soldier, that we can somehow wade through sa kung sa man ang kinabuhi nga among madatnan every time nga naa pa mi ang ibabaw sa yuta. Ang imong yung plano, walay lain kundi mamahimong invisible heroes, mamahimong champions, mamahimong spiritual mature people ang imuhang mga kaanakan. Dili pinaagi sa emotions, kasi it's very, very dangerous. Kung mahupi sa emotions, kunya dili mi makahatag og husay sa among alimpatakan, pinaagi sa mga pulong sa Ginoo, kung sa mga prinsipyo, kung sa mga doktrina, kung sa mga pamaagi, kung sa mga teknik, kung mga kamatuoran, tungod kay wala nagtuon. Mamahimong luwas gihapon, pero mahimong yung bankrupt ang espirituhanon na kahintang. So salamat kayo, nasa higayon na mo ang gisabutan karon na buntag, o doon na ay mga kakulian,
Pero wala namo ko siya kilala Ginoo nga baba. Kundi dito siyang giila nga ikaw gihapon ang nagaset og appointments for us aron nga mahatag o mahatagan og husay ang imong mga pulong, ang pulong sa Dios nga mahatagan og paghimay-himay, matun-an kay nasabtan namo nga ang highest form of worship is actually when we study the Word. Because again, worship is academics. So, salamat kay Ginoo sa balaan na Espiritu nga imong gipial ka namo nga maong nagabuha sa pagpanudlo, nagakonfirm ani nga mga kamatuoran, padayon kag amahan nga magatago nako. Dili it's not about me. It's not any person nga nagagulit ani man. It's always about your words. In the Word, through the Word, and by the Word, and of course, in Jesus' name, who is the Word we pray. Amen. Mayong buntag. Salamat kayo. Kadi natin Thank you.